Alright mga kabutsawals, dito po tayo ngayon sa Botolan, Zambales. Sikat po itong Botolan sa mga resorts, no? Magaganda po yung mga resorts dito. At dito rin may marami din mga nag-i-invest na mga celebrities dito sa Botolan. Tignan po natin yung house and lot na binibenta. Beachfront po ito. Meron po itong 947 total area, titled po yan. Tapos yung bahay nasa 580 square meters. Merong 6 or 7 rooms yata. Tapos meron pong 3 CR. Silipin na po natin. Diyan po yung access road papasok dito sa property na binebenta. Dito po sa tabing dagat. Ano, ang ganda ng lugar. Kita nyo, dito may access road din po dyan. Tapos kung mapapansin nyo, yung pinaka access road may parang mga bricks yung kalsada. Ayan, no? Yung paveway yun. So papasok po dito yung binebentang resort. Pasok tayo. Ito yung mga kapitbahay nya. Yan. Papasok ka pa lang, pakiramdam mo para ka talagang papunta sa bakasyon, di ba? Ayan, oh. Naririnig yung ng hampas ng dagat. Medyo maalon po ngayon dahil may pumasok na bagyo eh. Ito po yung binebentang property. Yan. May gate dyan. Okay. Malawag yung gate, madali magmaniobra. And then yan na po yung house, no? 580 square meters ang floor area. Meron po itong bahay na to, actually dalawa kasi yan eh. Itong bahay na to, merong 5 rooms sa loob, 3 sa baba, 2 sa attic. Tapos yung isang bahay may 1 room sa baba at saka 1 sa attic. And then 2 CR dito, merong ensuite toilet and bathroom, yung primary room nandyan. And then yung 2 room ay common CR, pati yung nasa 2 room sa attic, no? Parang pinaka loft yung taas. Ayan, meron pong carport dyan. Kasya 1 kotse. Kasya na rin dyan ang 1 van siguro. Nakalabas lang ng konti yung puwet. Okay, tapos itong parking space maluwag. Kasya po dito hanggang hanggang tingin ko hanggang 1, 2, 3, 4, 5. Mga 6 na kotse kasya pwede po mag-park dito. Walang problema. May malaking dito, may malaking talisay tree. Malilim dito sa ilalim. Yan, may kubo-kubo na po dyan sa gilid. Pinaka guard house. And then naka-fence, well-fence po yung perimeter. Ayan, sementado dito sa gilid. Ikutan muna natin yung property mga ma'am sir ha, para makita natin. Yan, oh. Dito tayo sa kabila dumaan. And then ito yung kanyang pinaka main door. Double door po yan. Magandang bintana, malaki, magandang pasok ng liwanag, no? Ito carport. And then meron pong everyday door doon sa gilid nito. Pasok tayo mamaya dito. Pero gusto ko lang pakita sa inyo, merong pintuan dito. Tapos ito pong pinaka wall niya ng bahay, gawa sa kahoy. No, 50%, about 50 o 60% siguro ay gawa sa kahoy. I think mga 70% na natin kasi pati yung syempre kasama yung kisame. Yan. Yan daw po mga kahoy na yan ay hardwood imported from New Zealand. So kaya ganito yung theme ng bahay na to. Log cabin, parang ganun. Tama ba ako? Ayan, oh. So swing swing out yung mga bintana. Ayan, sa taas. Ito po yung isang bahay.
Mababa talaga siya kasi nga parang log cabin yung kanyang design. Tapos ito na pa yung beachfront. Yan. Medyo maalon po dagat ngayon dahil kalalagpas lang ng bagyo. Ano bang pangalan ng bagyo na yun? Letter A eh. Yung unang bagyong pumasok sa atin sa Pilipinas. Yan. Para may idea lang kayo, no, kung ano yung itsura ng coastal area ng Zambales kapag umuulan, bumabagyo. Yan, ganyan po yung dagat. Pero gustong gusto ng mga surfers yan. Yun, no? So, papunta na po ng Pangasinan yan. Dito naman, papunta na ng Manila yan. Yan, itong coastal area na to. By the way, ito pong Botolan, itong place na to, about 4 hours from Manila. Okay? Ayan. Ang beachfront niya nasa 30 meters. Yan. Silipin po natin itong loob. Hindi na po natin pupuntahan yung loob nito, no? Hindi na tayo papasok sa loob kasi meron pong mga gamit dyan eh. Nandito yata nakatira yung pinaka caretaker ng property, yung nag-aasikaso dito. Ayan. Ayan, makikita nyo merong attic. Ayan, oh. Tapos may dalawang babies. Ayan. Dirty kitchen. Okay, ayan, oh. And then may tatlong shower area po dito. 1, 2, 3. Malamig yung lugar, no? Kasi ang daming puno ng talisay, oh. No? Napaka-presko dito. Itong lugar na to, kapag nandito kayo, chill lang talaga kayo dito. Pagka mga ganitong panahon. Ayan, oh, bagay na bagay yung panahon sa kanya, oh. Oh. 'Di ba? Porch or patio. Okay, ito may hagdan doon. So take a peek lang tayo dito sa isang property na ito. Lahat po ng kahoy na yan imported from New Zealand. According sa may-ari. Okay. Pasok pa tayo dito sa loob ng property. Yun. Mababa lang talaga yung kanyang design, ano. Ayan, oh. Naaabot ko nga, oh. Log cabin. Ito po yung pinaka main door na naman dito sa harap, fronting beachfront. Yan. Meron ding dito. May double door din dito sa sa part na to. Tapos ito po yung pinaka veranda. Ayan, oh. Yan. Pinaka-veranda natin. And then, meron pong pond dito sa harap ng veranda bago dumating dun sa beach, no? May pond dyan na pwede kayo mag-alaga ng koi para daw mag-attract ng swerte. Ayan. So, ito galing pa daw New Zealand mga hardwood daw na New Zealand, eh. Sabi na may-ari. Yan. Ito, kahoy lahat yan, no? Okay. Pasok pa tayo sa loob. Double door po yan. Meron pa rin pintuan doon. Pwede nyo rin magamit yun. So, dalawa bukasan. Pag binuksan nyo po lahat yan, pati bintana, ang ganda ng flow ng hangin dito. Manggagaling po doon. Tapos, papasok dito yung hangin. Yan, no? Diyan. Diba? Okay? Pasok tayo. So, mapapansin nyo pagpasok nyo, yung pong sahig ay gawa sa kahoy. Ayan, no? So, lahat ng kahoy na ginamit dito, pati yung kisame, ay imported from New Zealand. Ayan. Mapapansin nyo, open ng living space. Ayan, no? Ito po yung living area. Yan yung kitchen. Diyan na agad yung hagdan, paakyat ng attic. May parang mini balcony dyan sa taas.
May dalawang kwarto po doon. Tapos, tignan nyo muna yung living area. Yan. Diba? Alright. Maluwag. Sakto lang yung living area, no? Magandang pasok ng liwanag dahil mayroon ding ano doon, glass window doon sa taas na fix. Mas maganda yung design, no? Para talagang ano, log cabin sa ibang bansa. So, ayan. From here, pag nakaupo kayo sa sofa, nandyan yung TV nyo. Pwede nyo panlakihan yan. Marami pang space, oh. Tapos, pasok po tayo sa primary room or yung master bedroom. Ayan po yung ano, main door. No? Going dito sa loob ng bahay. Kung galing kayo doon sa parking space. Yan. Ito, pagka dito kayo titira, seldom nyo lang itong magagamit eh. Pagka siguro may mga bisita lang. Yan. Mostly, ang inyong everyday door, most probably, ang magiging everyday door nyo, yun. Doon sa may carport. Then, ito po yung master bedroom, primary room. Okay. So, dyan tayo galing kanina. Yun yung pinto na pinasukan natin. Nandun yung beach front. Okay. Pagdating dito sa primary room, napansin ko, naka-tiles na po dito. Pero, kahoy pa rin yung kanyang kulay. Mga aircon po dito ay window type. Parang kisame, medyo mababa, ano, dahil nga log cabin ng kanyang, ano design. Tapos, meron po ditong isang queen size bed, double decker, bedside table. Yan, mababa bintana nyo, oh. Mababa lang, yan yung kama, oh. And then, here is your walk-in closet. Pwede kayo maglagay ng painting dyan. Ito, mga sabitan ng kung ano-ano. And this is your toilet and bathroom. Ensuite, toilet and bathroom. Meron jalousie window dito. Yung tiles hanggang dun sa edge ng kisame. Vanity mirror na maliit. Sink. Malakas ang tubig. Okay. Sorry. And then toilet with bidet. Shower area. Ito, pwede nyo na lang ito palagyan siguro ng enclosure niya someday. Yan na. Pero medyo masikip na. Kasi yung pintuan yun. Okay. Ayun, patayin na natin yung ilaw. Sayang ang kuryente. Ang switch nito, dito. Kapag bukas nyo ng pintuan, dito na yung switch. Ayan o. So, ito yung pinto. Alright. Pasok tayo ngayon dun sa ibang rooms. O, pag labas nyo ng room, ng primary room, andito yung bar. May mga cabinet din sa ilalim. So, ayan yung kitchen. Punta tayo dyan mamaya sa kitchen, no? Dito muna tayo sa mga rooms. Meron ditong common toilet and bathroom adjacent dito sa dalawang rooms. Ayan. Ganun na ganun ang theme ng bahay, no? Puro kahoy sa loob. Kaya malamig sa mata. Tapos naka-tiles din dito. Kulay din ng kahoy. Malaki ang bintana, may dalawang bintana dyan. Buksan natin para pumasok yung hangin. Ayan, doon yung lock sa taas. Yun. Wow. Breezy. So, pag silip nyo dito sa bintana, ayan, makikita nyo. Yun yung beach front. And then,
Doon yung entrance, yung gate. Alright. May dalawang kama dito. I mean, isa lang pala. Isa lang yung ano, yung bed frame. Tapos may built-in cabinet siya. Ayan ang design, style ng pintuan. Oh. Ito yung isang room. Ganun din, may cabinet, no? Andito yung switch. So, ayun. Tumutunog yung ilaw kapag binubuksan. Okay. May window type na aircon. Ito, ganun din. Window type aircon. Tapos, ito yung kanilang adjacent or common toilet and bathroom. Sa tabi ng common toilet and bathroom, may first aid box dyan. Yun. Wow. Halos pareho lang ng CR dun sa ano, mas maliit lang, no? May jalousie window. Nandyan yung inyong vanity mirror. Sink. Toilet sink. May bidet. Okay. Shower area. Naka-enclose ng shower curtain. Okay. Patayin na natin ilaw para tipid sa kuryente. Let's save planet Earth. Alright, akit po tayo sa taas. Yan ang design ng ano, railing ng hagdan. Buksan natin yung mga ilaw dito. Yung pagpasok nyo dito sa pintuan from the carport, pag-park na sasakyan nyo, madali lang yung mga ano, madali nyo lang maabot yung mga switches. Ayan, diba? Switch po ito sa kusina, tsaka doon sa taas. Ayan, may mga hanging cabinets din dito. Lababo. Naka-tiles po ang lababo. Ayan. Tapos yun. Ito yung parking space, yun yung garage, ay yun yung ano, gate, no? Buksan natin ito. Para pumasok ng gusto yung mga hangin. Ayan. O, diba? Natatignan. O. Maliwanag na. May mga pin lights, no? Karamihan ng ilaw, pin lights eh. Ayan, o. Okay, akit po tayo. Ten steps. Yun. Sa kanan, pagkakat nyo, sa kaliwa pala, meron pong room dito. Walang pintuan. Parang loft, no? May loft dito, isa. Tapos ito, yun din. Parang loft balcony. Yan. So, yan ang view dito pagka nandito kayo. Yan. Ayun. Yan. Alright. Silip na yun natin dito. Ayan o. Okay. So, yun yung main door. Nandun yung ano, yung primary room kanina, yung master bedroom. Okay. And then, ito yung isang loft pa dito. Loft room. Tawagan na natin loft room. Yan. May bintana doon. Swing out. Window. And then, dito, open window lang to. Open windows, tatlo. 1, 2, 3. Yan. Makita mo yung mga nasa baba.
Alright. So yan. Ito. Plywood yan. Galing din siguro sa ano to. Sa New Zealand ano. According sa may-ari. Okay. Baba na po tayo. Tanungin natin kung magkano. Tanong po natin yung mga specifics, no? Ano pang name? I'm Sarah po. Sarah! Sarah! Opa. Okay. So yan. Si Ma'am Emeline, alam ko naman, kilala nyo na yan. Okay. Huwag nyo na pong tanong ngayon, may asawa na po yan. Okay? Alright. So yan. Ma'am, gaano po kalaki yung property? Property po is 947 square meters. 947 square Kasi meters. iba pa po yung accretion. May Okay. accretion po tayo. Pero syempre po ang titled property po is 947 square Okay. Yung bahay, gaano po kalaki? 580 po ang floor area. 580. Okay. Tapos sabi mo nga kanina, itong mga kahoy na to ay Imported from New Zealand po. imported. Hardwood imported from New Zealand. Imported hardwood from New Zealand. Ma'am, magkano binibenta? According to owner? According to owner po is 25 million. 25 million. Negotiable naman. Negotiable. Yes po. Yung mga nakita ko mga kama dyan, tapos yung mga sofa. May mga gamit po na included po. May pero mga hindi gamit. lahat. Hindi lahat. Apo. Ang source ng tubig natin dito, deep well, no? Deep well po. Deep well. Tapos may nakita nga ako doon kanina, isa pang Jetmatic. Yes po. Magandang internet dito, right? Yes po. Malakas Converge, po. malakas. Yes. Yun. Di po. Oo. Ang internet, ang network coverage maganda rin. Yes. Globe, tsaka Smart, tsaka Yes dito, meron. Alright. And then, ano ma'am yung documents na hawak nito? Title po. Clean title. Yung 947. 47. Okay. So yan, mga ma'am, sir. Alright, mga kabutchawals, kapag gusto nyo pong magpa-vlog ng inyong mga properties, kontakin nyo lang ako dyan sa mga details ko dyan. Yung mga interesado po sa property na to, maganda po itong property, maganda ang community, maganda yung lugar, negotiable naman ang presyo nito. So, pwede kayong tumawad, ano? Pagdating nyo rito, mag-chill na lang kayo, okay? 25 million. Clean title. Alright? Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa aking mga subscribers at mga viewers.